Mga pinakakakaibang ritual sa Varanasi, India. Open-air cremations. Ang mamatay sa Varanasi ay pangarap ng lahat ng mga Hindu. Kaya ang iba, bago pa man mamatay, ay namamalagi na sa death hotel at naghihintay na lamang ng kanilang kamatayan. Para sa kalaman ng lahat, ang Varanasi ay isang banal na lungsod ni Shiva, ang kanilang Panginoon ng pagkawasak. At dito din ang lungsod kung saan matatapos ang lahat. So ano nga ba ang kanilang rason? Bakit gustong-gusto nilang pumunta at mamatay dito? Para sa kanila, ang lungsod na ito ang tanging lugar sa mundo kung saan maaari mong takasan ang walang hanggang cycle ng samsara ng kamatayan at muling pagsilang at makamit ang moksha, ang kalayaan. Upang magawa ito, ang katawan ay kailangang i-cremate na kadalasang isinasagawa sa tanyag na ghat, ang Manikarnika Ghat at Harishchandra Ghat, hanggang ang mga abo ay mapupunta sa ilog ng Ganges. Ang ritual ng pagsusunog ng bangkay ay sumusunod sa mga specific procedures. Ang katawan ay hinuhugasan, binabalot ng isang tela at inilalagay sa isang pyre o tambak ng kahoy at iba pang materyales na sinusunog. Gumagamit sila ng iba't ibang uri ng kahoy. Ayon sa budget ng pamilya, ang sandalwood ang pinakamahal at tanging ang pinakamayayamang pamilya lang ang makakabili nito. Ang seremonya ng paglilibing ay pampubliko. Nangyayari 24/7 at tinatayang nasa 300 mahigit ang sinusunog araw-araw. Napakatindi ng amoy ng sinusunog at ang usok ay pumapasok sa mga mata. Maring dumalo ang lahat maliban sa mga kababaihan ng pamilya at walang makikitang umiiyak dahil ito daw ay malas sa kanila. Sa kabilang banda, ang mga bata, mga buntis, mga taong namatay dahil sa kagat ng ahas, mga sado o mga ascetic na tumalikod sa kanilang makamundong buhay ay hindi idadaan sa cremation dahil sila ay tinuturing ng malinis o banal. Kung ikaw ay nagtataka kung ano ang kinalaman ng mga taong namatay sa kagat ng ahas, ito ay dahil ang ahas ay isang Diyos. Kaya ang kagat nito ay otomatikong nagpapalaya sa iyo sa lahat ng kasalanan. Ganga Aarti. Ang Ganga Aarti ay isang seremonya na ginaganap tuwing gabi. Karaniwang nagsisimula bago sumapit ang dilim at tumatagal ng mga 45 minuto hanggang 1 oras. Naglalayong ipakita ang pagsamba at paggalang sa ilog Ganges na itinuturing na banal sa kultura ng India. Binibigyang pugay din ito ang kalikasan at ang kabuuan ng buhay. Ang mga pari o pandit ang nagsasagawa ng mga ritual sa harap ng napakaraming mga deboto. Nag-aalay ng dasal, awitin at sayawan habang ginaganap ang seremonya. Humahawak ng mga malalaking kandila o lampara at ito ay sinasayaw sa ritmo ng musika. Dev Deepawali. Ang Dev Deepawali, na kilala rin bilang Diwali ng mga Diyos, ay isang malakihang pagdiriwang na ginaganap 15 araw pagkatapos ng traditional na Diwali. Nagsisimula sa araw ng Kartik Purnima o araw ng kabilugan ng buwan sa buwan ng Kartika sa kalendaryo ng Hindu. Sa panahon na ito, ang mga Diyos raw ay bumababa mula sa langit upang magdiwang sa lupa. Kaya nagsisindi sila ng milyon-milyong diyas o mga lampara na gawa sa langis at inilalagay ito sa maliit na bangka na gawa sa dahon upang maglayag sa Ganges River. Nagbibigay liwanag ito sa buong ilog at sa paniniwalang madadala ang kanilang mga dasal at hiling sa mga Diyos. Gayaji Pindaan. Sa Hinduismo, pinaniniwalaan ang mga kaluluwa na mga yumao na mga ninuno ay patuloy na umiiral sa kabilang buhay at may mahalagang papel sa buhay ng kanilang mga pamilyang naiwan. Kaya nagsasagawa sila ng ritual o tinatawag na Gayaji Pindaan kung saan ang mga deboto ay nag-aalay ng mga pin o mga bola ng bigas sa pagpapahayag ng kanilang paggalang at pag-alala sa kanilang mga yumao. Sa pamamagitan din nito ay magkaroon ng kaligtasan ang mga kaluluwa ng mga ninuno mula sa siklo ng muling pagkabuhay at matutulungan sila makamit ang moksha o kalayaan. Agori Sadhus. Ang mga agori ang masugid na mga tagasunod o deboto ni Shiva, nakatapis o kadalasang nakahubad. Ang kanilang mga katawan ay palaging natatakpan ng mga abo na pinaniniwalaang nagtatanggol sa kanilang katawan mula sa mga sakit. Ginagamit nila ang mga bungo ng tao bilang mga palamuti at hindi nagsusuklay o nagtitriman lang ng kanilang buhok. Ang mga debotong ito ni Shiva ay hindi nahihiyang ipakita ang kanilang katawan at hindi kailanman naisipang itago ito kahit sa pinakamasamang lagay ng panahon. Naniniwala rin sila na bawat kaluluwa ng tao ay si Shiva, ngunit natatakpan lang ng ilang mga hadlang. Upang mawala ang mga ito, sila ay nagsasagawa ng ilang mga kakaibang ritual. Kabilang dito ay ang pamamalagi sa mga cremation grounds, paggamit ng bungo para sa pag-inom ng alak, pagkain at kahit sa panlilimos. Kumakain rin sila ng lahat mula sa dumi ng tao, likido ng tao at kahit pati mga bangkay. Hindi pinapakita ng mga agori ang anumang uri ng diskriminasyon at naniniwala sila na ang lahat ng bagay sa paligid nila ay banal. Dagdag pa ang pakikipagtalik ng ilang agori sa mga bangkay. Ayon sa kanila, ito ay utos ng Diyosa na si Kali, ang Hindu goddess at female counterpart ni Shiva.
Kapag gusto makipagtalik ng Diyosa, naghahanap sila ng angkop na bangkay upang makipagtalik sa kanila. Ang ganitong ritual daw ay makakatulong sa kanila na makamit ang mga supernatural na kapangyarihan. Sama-sama ang mga agore sa pagsagawa nito sa cremation grounds. At ang ibang agore naman, sa pamamagitan ng tunog ng mga tambol at pagsambit ng mga banal na mantra, ang mga lalaki at babae ay magtatalik at inaasahan na ang mga babae ay mayroong menstruation sa panahong ito. Di lamang yan, ang mga agore ay labis na gumagamit ng marijuana. Sila rin ay umiinom ng bang, isang inumin na inihanda mula sa halamang ito. Ito ay nagbibigay sa kanila ng mga halusinasyon at mas mataas na espiritual na mga karanasan. Ayon sa kanila, ang paggamit nito ang daan patungo sa Diyos at kaligtasan. At panghuli, wala sa kanila ang pagkamuhi dahil ang pagkakaroon nito ay nagiging hadlang sa proseso ng pagmuni-muni at sa pag-abot sa espiritual na pag-unlad. Boat rituals. Maraming tao ang sumasakay sa mga bangka upang manalangin, gawin ang reconciliation o simpleng pagpapahinga o unwind sa Ganges River. Isa rin itong popular na aktibidad para sa mga bisita at ito ay nagbibigay ng espesyal na pagkakataon upang maunawaan ang kahalagaan ng ilog sa kultura at relihiyon ng India. Bathing in Ganges River. Bagaman itinuturing na isa sa pinakamaruming ilog sa buong mundo ang Ganges River, nananatili itong isang sikat na destinasyon ng mga tapat na Hindu para sa pagpapalinis ng kanilang kaluluwa kahit pa na may mga nagawang pagkakamali sa nakaraan. Naniniwala din sila na sa simpleng paglangoy sa ilog ay mapapagaling nito ang kanilang mga sakit. Kung kaya't ito'y napakahalaga sa kanila lalo na sa panahon ng Kumbh Mela Festival. Ang Kumbh Mela ay isang relihiyosong kapistahan na ginaganap 4 na beses sa loob ng 12 years at pinupuntahan ng milyon-milyong deboto. Sa panahon ding ito, may ilan na umiinom ng tubig mula sa ilog. Nagnataiya. Ang pagdiriwang ng Nagnataiya ay karaniwang ginaganap sa Tulsi Ghat sa Varanasi. Ang Tulsi Ghat ay isang makasaysayang lugar na may kaugnayan sa maraming mitolohikal na kwento at ritual. Ginaganap ito tuwing buwan ng Nobyembre o Disyembre. Ang pangunahing bahagi ng pagdiriwang ay ang dramatikong pagsasadula sa buhay ng kanilang Diyos na si Krishna. Isang batang aktor na karaniwang bihis bilang Krishna, lumulusong sa ilog at sumasayaw sa ibabaw ng isang itinatanghal na ahas na si Kaliya. Ang mga deboto naman ay umaawit ng mga bhajans o relihiyosong kanta at kirtans bilang parangal kay Krishna. Ang mga awit na ito ay nagpapalakas ng espiritual na atmosphere ng pagdiriwang. Ayon sa kanila, simbolo ito ng tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Ipinapakita ang walang hanggang mensahe ni Krishna na nagpoprotekta sa kanyang mga deboto at tinatanggal ang kasamaan mula sa mundo. Hanuman Jayanti Mela. Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Ang Hanuman Jayanti Mela ay isang pagdiriwang na nagpaparangal sa kapanganakan sa kanilang Diyos na si Hanuman. Ang pagdiriwang na ito ay sumasalamin sa mga katangian ni Hanuman na dapat tularan ng bawat deboto. Libo-libo ang dumadalo mula sa iba't ibang bahagi ng India at pinupuntahan ang mga templo upang magdasal at mag-alay ng mga prutas, mga matatamis, lalo na ang lado at mga bulaklak. Sa prosesyon naman, ang mga deboto ay nagdadala ng mga imahe ni Hanuman, sinasamahan ng musika at sayaw.